What's up mga kakosa? Welcome na naman sa ating panibagong vlog. It's me, ang inyong kakosa, MCOS Motovlog. Alam nyo ba na halos 3 linggo ko na para akong magnanakaw ng motor mga kakosa. Kasi nasira yung susian itong motor natin na si Roduca. Kaya ang ginagawa ko para magamit ko itong motor natin ay ito ginawa ko mga kakosa. Pinutol ko na lang yung sa switch niya, pinutol ko na lang yung wire. Ito. Ang ginagawa ko ito, yung black tsaka yung red. Yan lang yung tinatap ko. Oh, di ba? Ganyan ang ginagawa ko kapag nabiyahe ako. Kaya minsan nakakahiya din kasi pagka yung magi-start ako, natingin sa akin yung mga tao. Baka akala ninanakaw ko yung motor ko. Kaya ngayon mga kakosa, ay wawakasan ko na ang paghihirap ko dyan sa switch na yan. Kasi ay nag-order na ako sa Shopee ng ignition switch na para dito sa Rossi Mojo. At may kasama rin tong tank cap. Set kasi yan eh. Meron din siyang 2 susi na kasama. Ang halaga nito mga kakosa ay 1,130 kasama na shipping nito. Ito mga kakosa, open na natin to para malaman natin kung legit nga ba yung seller na pinag-orderan natin ito. At baka ang laman nito ay sardinas. Mojo 110. Ayan o. Yeah. Pagkakabalot ay nakakarton lang, then bubble wrap. At eto, naka-plastic naman yung items. Alright. Ito yung ignition switch na kailangan natin para maipalit natin doon kay Roduca. Yan, ito naman goods naman siya kasi legit naman na ignition switch itong dumating sa atin. Then may kasama rin siyang 2 susi. Yan o. Then ito pa ang kasama niya ay yung gas tank cap or gas tank cover. Basta gas tank cap. Yan. Takip ng ating lagay ng gasolina. Okay mga kakosa, ngayon kita nyo naman na legit yung ating pinag-orderan. At ito na nga yung ating in-order. Halos kompleto naman yung in-order ko. Kaya ngayon ang gagawin natin ay babaklasin na natin yung sira na ignition switch para may kabit na natin yung bago. Para may kabit na natin yung in-order natin na ignition switch, siyempre tanggalin muna natin yung ating headlight. Kaya namang kailangan kong palitan itong ignition switch kasi magpaparehistro na ako mga kakosa. Hindi naman pwedeng iparehistro ko ng ganito yung itsura ng ating susian. Sigurado bagsak na bagsak yan. Para kapag nagparehistro na ako, wala akong problema. Kailangan din natin tanggalin itong panel kasi mahihirapan tayo magkabit ng ignition kasi ito yung natin yung ignition switch nandito sa loob. Kaya kailangan talaga itong panel tanggalin muna natin. Pag tatanggal itong panel, hindi naman pala kailangan tanggalin pati nut kasi pagka natanggal na, nababatak pala. Ayan nakapasok lang pala siya dito. Tinanggal-tanggal ko pa, ganun lang pala yung kala ko kasi nakatornilyo talaga siya na naka-close to, open pala, nababatak pala talaga to. Tapos pagkatanggal nun, ito may tornilyo sa ilalim. Ito naman ang tatanggalin natin. 1 hour later. Grabe mga kakosa, inabot na ako ng gabi kasi nahirapan ako paghanap ng 8, wala na kumahiraman. Doon pa ako sa malayo nakahiram. 8 lang yung naging problema ko na nalyabe para matanggal tong sa susian. Yan, isa-isang tornilyo, yun ang nagpatagal sa akin. Ito na mga kakosa, yung lumang ignition switch na tinanggal ko dito. Halos 8 years din bago ito nasira. Tagal din Yan naputol na kasi yung mga wire niya dito, nag-amag-amag na. Then nung naputol, nasira na. Hindi na magamit, kaya ito yung bago na ipapalit natin. Yung bracket na luma, yun din yung gagamitin natin. Sana itong ikakabit ko ngayon na ignition switch ay tumagal din ng 8 years para sulit naman. Yan
Ganyan din, kung paano yung tinanggal natin doon sa kabila, ganun din natin ikakabit. Isa lang naman yung tornilyo na nakalagay eh. Edi isa lang din yung lalagay natin. Kahit doon sa bago, walang bracket na ganitong kasama. Ang kasama lang talaga itong ignition switch, yung bracket, doon pa rin talaga ilalagay. Kala ko merong bagong kasama eh. Babalik lang natin siya dito sa dati. Ayan. Then yung 8. Ang problema ko na lang dito sa motor na to mga kakosa, eh itong speedometer, yung panel gauge niya, kasi di ka nga nasira yan nung mekaniko na gumawa dati dito, nasunog yan. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin nagana yan. Naghahanap pa ako ng medyo mura lang naman na ganitong panel. At gawa lang yung brand new, medyo mabigat din ang price. Halos 2.5 din sa Shopee. Yun, iyari. Madali namang ikabit to kasi meron na siyang socket eh. Ipapalit lang natin siya dito sa luma. Asan na ba yun? Ito. Ito yung lumang socket niya. Dito lang natin siya i-connect. Ano ba to? Bakit meron mga nakakonect na iba? Dito yata ako malilito ah. Yan. Mayroong mga nakasingit na wire. Hindi ko pwedeng tanggalin yun. Baka magka-problema pag tinanggal ko. Yun. Kabit na. Ngayon, try natin kung magiging okay na. Yun. Okay naman mga kakosa. Hindi naman defective yung na-order natin sa Shopee. At gumana na siya. Diba? Kita nyo naman. Nice. Ready na ako magpa-rehistro. Good. Wala kang signal. Ayun. Sulit naman yung binayad natin. At least, sigurado naman na walang sira. Good na good yung item na dumating sa akin mga kakosa. At ayan, nakabit na. Ngayon, balik ko muna uli. Alam nyo ba mga kakosa, itong headlight ko ay pinaabangan ko pa ng isang socket. Para kung daling ko sa LTO at hindi pumasa itong headlight na to, mabilis lang, tanggalin ko, then saksak ko lang yung stock na headlight. Naka-ready na yun para in case na ganun yung mangyari, madali ko rin siya mapapalitan. At ngayon naman, ang papalitan natin ay itong tank cap. Ayaw na mabuksan ah. Ayaw na mabuksan, maganit na. Oh, hindi ito, sa bago yata ito eh. Oh, hindi to. Bago yan eh. Dito tayo sa luma. Yan. Iyon. At ang ipapalit natin ngayon ay itong bagong tangkap niya. Yan. Alright. Swak na swak. Okay. Good. Bago na ulit. Kulang na lang talaga kay Reduca. Repaint. O yan ha. Isang susi lang, tanggal na. Okay. Okay. Alright. Gagana pa rin naman pala yung panel ko mga kawasa. Yun yung sign ng signal light. Then, yun lang. Yun lang yung buhay dyan. Ngayon mga kawasa, ulitin ko lang. Ang nagastos ko dito sa pinalitan ko na ignition switch, then tank cap, saka yung kasama yung sasuyan dun sa upuan, ay inabot din ng 1,130. Alright, so hanggang dito na lang mga kawasa. Dito katapusin ang vlog na to. At sana nakatulong sa inyo yung video natin ngayon. Kaya laging tandaan, ride safe always. Peace!